10 patayang talata na maling pagkaunawa na Diyos si Kristo. Karamihan ng mga naniniwala na ang Panginoong Hesus ay siya ang tunay na Diyos at may ginagamit silang mga talata upang patunayan nito. Kung hindi mo sisiyasatin ang bawat talata na kailang pinagbabasihan, ay talagang mapapaniwala ka nila na ang Panginoong Kristo ang siyang tunay na Diyos. Karamihan ng mga mangangaral at depensor ng mga naniniwalang Diyos si Kristo ay isa lamang ang pinanggagalingan ng kanilang paliwanag at lahat ay nagmumula lamang sa kanilang sariling opinyon o kuro-kuro o sa madaling salita ay aral ng tao at hindi aral ng Diyos. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ukol sa 10 talata na madalas na kanilang gamitin para patunayan ng Diyos si Kristo. Tulad po sa sinabi ko sa nakaraan nating video, ay hahatiin sa 10 bahagi ang usapin tungkol sa mga talatang kanilang pinagbabatayan na Diyos si Kristo upang lubos po nating maunawaan. At sa araw na ito, ang tatalakayin natin ay ang ikalawang bahagi ukol sa pinagbabatayang talata na Diyos si Kristo na nakasulat sa Hebreo 1:8. Bago po natin ituloy ang paksa o talakayin natin ngayon, nais ko munang batiin kayo ng magandang araw at welcome po sa aking channel, Alba the True. Pagkisuportahan na lang po ang aking channel, please subscribe. Maraming salamat po. Karamihan ng mga sektang pangrelihiyon o naniniwala sila na ang Panginoong Hesus ay siya ang tunay na Diyos, lalo na base sa kanilang paliwanag ay maraming talata sa Biblia na nagpapatunay na Diyos daw si Kristo, tulad ng mga sumusunod na talata. Una, 1:30. Pangalawa, Hebreo 1:8. Pangatlo, Isaias 9:6. Pang-apat, 1:1. Pang-lima, Romans 9:5. Pang-anim, Philippians 2:5-6. Pang-pito, 1:8-58. Pang-walo, unang 1:5-20. Pang-siyam, 1:20-28. Pang-sampu, Titus 2:13. Sa nakaraang video po natin ay natalakay natin kung ano po ang tamang konteksto ng 1:30 at dahil sa pamamagitan ng katotohanan ng Biblia ay nailahad natin na ang Panginoong Jesucristo ay hindi Diyos. Pagpaparatang lamang ang ginawa ng mga Hudyo na inangkin daw na si Kristo ay Diyos sa kabila po ng katotohanan na ang tamang pagpapakilala ni Jesus sa kanyang sarili ay anak ng Diyos. Ngayon po ay pupunta tayo sa ikalawang bahagi na ating tatalakayin ukol sa maling pagkaunawa na si Kristo ay Diyos. Ang isa rin po sa matibay nilang pinagbabatayan ay ang nakasulat sa aklat ng Hebreo 1:8 na tinawag daw ng Diyos Ama si Kristo na Diyos. Mabuti po panoorin at pakinggan natin kung alin-salin ng Biblia ang kanilang pinagbabatayan ukol sa Hebreo 1:8 para patunayan na Diyos si Kristo. Sa Hebreo 1, ganito ang pagpapakilala ng Diyos Ama patungkol kay Hesukristo. Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailan paman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Malinaw ito na nagpapakita na si Hesukristo ay Diyos. Kung mapapansin po natin, ang ginamit nilang salin na si Kristo ay tinawag na Diyos. Base sa kanilang batayan na salin, ang Diyos Ama ay ipinakilala si Jesus bilang Diyos din. Kaya ito raw ang patunay at matibay na ebidensya na Diyos si Kristo. Tama po kaya ang kanilang pagkaunawa
Kung sinaliksik lamang nila ng maigi ay hindi sana sila mahuhulog sa pagkakamali at kung inuunawa lang nila ang mga katotohanan na nakasulat sa Biblia. Ang masama, mas ninais nilang paniwalaan ang kanilang sariling opinyon o kuro-kuro kesa paniwalaan ang tunay na sinasabi ng Panginoong Diyos. Para po sa inyong kaalaman, ang Hebreo 1.8 ay isa sa mga kontrobersyal na talata sa Biblia sapagkat may dalawang klase ng pagkasalin. Tulad ng Your throne, O God, o sa Tagalog, ang iyong luklukan, O Diyos. At ang isa naman ay ang nakasulat ay God is your throne, o sa Tagalog, ang Diyos ay iyong luklukan. Mabuti po basahin natin ang dalawang pagkasalin ng Hebreo 1.8 at alamin natin kung alin sa dalawa ang tamang salin. Hebreo 1.8 ng New King James Version. But about the Son, he says, Your throne, O God, will last forever and ever. The scepter of justice will be the scepter of your kingdom. Sa Tagalog po, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay mananatili magpakailanman. Isang setro ng katarungan ang magiging setro ng iyong kaharian. Dito po mapapansin natin na ang Diyos Ama ay tinawag niya si Kristo na Diyos. Basahin naman po natin ang isang salin ng Hebreo 1.8 ng Moffat Translation. Ganito po ang nakasulat. He says of the Son, God is thy throne forever and ever. The royal scepter is the scepter of equity. Sa Tagalog, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang Diyos ay iyong luklukan magpakailanman. Ang iyong maharlikang setro ay ang setro ng kaharian. Bakit po sa salin na ito, ang Diyos Ama ay hindi tinawag na Diyos si Kristo, bagkus ang sinabi niya, ang Diyos ay iyong luklukan. Kung uunawain po nating mabuti ang dalawang salin, natitiyak po natin na malayong salin ang Your throne, O God, o yung sinabihan ng Diyos Ama si Kristo na siya ay Diyos. Bakit po nating natitiyak na maling salin po? Ilan po ba ang Diyos sa Biblia? Basahin po natin ang nakasulat sa Isaiah 43:10 ng New Living Translation. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga, walang Diyos na inanyuhan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Maliwanag ang sabi ng Panginoon Diyos na mag-isa lamang siya at walang naging Diyos na una sa Kanya ni magkakaroon pagkatapos niya. Ibig sabihin, absolute po ang pagiging isang Diyos ng Ama. Ano pa ang katibayan na maling salin ang Your throne, O God, o ang iyong luklukan, O Diyos? Sapagkat ang Diyos ay hindi kumikilala ng ibang Diyos. Ang pagsalin na ito ay sumasalungat sa kanyang naunang pahayag. Basahin po natin ang nakasulat sa Isaiah 44:8 ng English Standard Version. Kayo huwag mga takot o magsipangilabot man. Hindi ko baga ipinahayag sa inyo ng una at ipinakilala at kayo ang aking mga saksi. May Diyos baga liban sa akin? Oo, walang malaking bato. Ako'y walang nakikilalang iba. Malinaw na walang kinikilalang ibang Diyos ang Panginoong Diyos Ama. Kaya kailanman ay hindi tatawagin ng Ama na Diyos si Kristo o ipapakilala ito bilang isang Diyos. Kung ipipilit pa rin nila na tinawag na Diyos ang kanyang anak bilang isang Diyos din sa Hebreo 1.8, ang lalabas ay magiging dalawa ang Diyos. Isang Diyos na nagsabi at isang Diyos na sinabihan. Mabuti po basahin natin ang kanilang pinagbabatayang talata na Hebreo 1.8
at itutuloy po natin hanggang talatang 9. Ganito po ang nakasulat, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay mananatili magpakailanman, isang setro ng katarungan na magiging setro ng iyong kaharian. Inibig mo ang katuwiran at kinapuotan mo ang kasamahan, kaya't ang Diyos, ang iyong Diyos, ay inilagay ka sa itaas ng iyong mga kasama sa pamamagitan ng pagpapahid sa iyo ng langis ng kagalakan. Sa makatuwid, lalabas po dalawa ang Diyos sapagkat kung susundin natin ang paniniwala na Diyos si Kristo, sapagkat sinabi sa talata, kaya't ang Diyos, ang iyong Diyos, ay inilagay ka sa itaas ng iyong mga kasama sa pamamagitan ng pagpapahid sa iyo ng langis ng kagalakan. Ibig sabihin, ang Diyos na Kristo ay may kinikilala isa pang Diyos na salungat sa Biblia na naiisa lamang ang Diyos at walang kinikilalang iba. Maging ang Panginoong Yesus ay sino ang pinakilala niyang iisang Diyos. Basahin po natin ang nakasulat sa 1:17:3 ng New International Version. At ito ang buhay na wala hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Makatuwid, ang Diyos Ama at ang Panginoong Jesucristo ay isa lamang ang sinasabi na ang Ama lamang ang iisang Diyos. Sino naman ang isang Diyos na kinikilala ni Kristo na itinuro niya sa mga apostol? Basahin po natin ang aklat ng 1:20-17 ng New International Version. Sinabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakakyat sa Ama. Sa halip ay pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Sa makatuwid po, ang kinikilalang Diyos ni Kristo ay tulad din ng kinikilalang Diyos ng mga apostol dahil maliwanag po ang sabi ni Jesus, sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Hindi po sinabi ni Jesus na ang Ama ay ang aking Diyos pero kayong aking mga lagad ay ako ang inyong Diyos. Wala pong ganon. Kaya napakalaking kasinungalingan na kilalanin si Kristo na siya ay Diyos. Kaya kung ipagpipilitan ang maling salin na ang Diyos Ama ay tinawag niyang Diyos ni Kristo, ito'y malaking kasalungatan sa mga katotohanan na nakasulat sa Biblia. Kaya ang tamang salin po ay ang God is thy throne o ang Diyos ang iyong luklukan. Bakit po nasabi natin na tama ang salin na ito? Mabuti po, basahin po natin muli sa Hebreo 1:8. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang Diyos ang iyong luklukan magpakailanman, ang iyong mahalikang setro ay setro ng kaharian. Bakit po nasabi natin ito ang tamang salin? Sapagkat maliwanag ang sinabi ng talata, ang Diyos ay iyong luklukan magpakailanman. Bakit sinabi na ang Diyos ang siya niyang luklukan magpakailanman? Mabuti po, basahin natin ang nakasulat sa Marcos 16:9 ng New International Version. Pagkatapos magsalita sa kanila ng Panginoong Yesus, dinala siya sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Sa makatuwid, yung sinasabi ng tamang salin ng Hebreo 1:8 na ang Diyos ay yung luklukan, ang ibig sabihin na ang Panginoong Yesus ay uupo sa kanan kamay ng Diyos. Ang Diyos ang iyong trono, ang tamang salin. Nangangahulugang ito, ang trono o ang kapangyarihan at otoridad ni Kristo ay mula sa Diyos, na si Jesus mismo ang nagpatotoo nito. Basahin po natin ang nakasulat sa Mateo 28:18 ng New International Version. Pagkatapos ay lumapit si Jesus sa kanila at sinabi, ibinigay na sa akin ang lahat ng otoridad sa langit at sa lupa. Sa makatuwid po, mali ang salin ng Your Throne, O God, o ang salin na tinawag na Diyos si Kristo.
sapagkat maraming sasalungatin sa Biblia tulad ng mga sumusunod. Una, sa Isaiah 43:10, walang ibang Diyos na nauna sa Kanya ni pagkatapos niya. Pangalawa, Isaiah 44:8, walang ibang Diyos liban sa Kanya at wala siyang kinikilalang iba. At pangatlo, Juan 17:3, ang Ama lamang ang dapat kikilalaning iisang Diyos. Kaya po napakaliwanag ang itinuturo ng Biblia at hindi mahirap unawain bagkus maliwanag ang sinasabi na iisa lamang ang Diyos at wala ng iba. Ano pa po ba ang isa pang matibay na katibayan na hindi Diyos si Kristo? Basahin po natin ang nakasulat sa unang Timoteo 2:5 ng New International Version. Sapagkat may isang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Malinaw po ang sinabi ng talata na may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ano po ang sabi? Ang sabi ay ang taong si Kristo Jesus. Hindi po sinabi na Diyos na Kristo. Kaya kung ipipilit po ninyo na si Kristo ay siya ang Diyos ninyo, sino po ang inyong tagapamagitan sa Diyos mo si Jesus? Hanggang dito na lang po tayo at sana lubos niyong naunawaan ang ukol sa Hebreo 1:8 na mali ang salin na kanilang pinagbabatayan na tinawag na Diyos si Kristo. Sa susunod po nating video ay tatalakayin natin ang tatlong bahagi ang ukol sa Isaiah 9:6. Kung may mga comment po kayo, paki-comment na lang po sa ating comment section. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Maraming salamat po muli. Please subscribe.